Balik-aral para sa Kabanata 17. Ang pagnanasa at makamundong gawain ay walang pinipiling anyo o antas sa buhay. Kapag hindi bukas sa pagbabago, iikot sa masasamang pagnanasa ang isang tao. Kabanata 18. Ang Pandaraya. Bibigay ko sa inyo ang talasalita ng kabanatang ito. Unang-una ang saserdote, pinuno ng isang relihiyon, papero, papel, praile, pare, pahintulot, pagpayag, pagsisiyasat, pagmamanman, piramid, tinatatalaan, kinasusulatan, ispingi, isang halimaw na may katawan ng leon at ulo ng tao, nakatuon, nakatutok o nakatitig. Kabanata 18, mga tauhan. Unang-una si Ginoong Leeds. Isa siyang Amerikano na mahusay magsalita ng wikang Kastila dahil matagal na naninirahan sa Timog Amerika. Pangalawa, si Benzaib, isang namamahayag na namamalikmata sa mahika ni Ginoong Leeds, kaya't gusto niyang malaman ang sikreto ng mahika na nagtatago sa mesang maitim na takip. Nag-i-inspection siya, ngunit hindi niya makita ang sikretong itinatago ni Ginoong Leeds. Don Custodio, isa siya sa mga nanonood sa peryaang nakikipagbulungan kay Padre Salvi na ipinagbawal ang ganoong palabas sa susunod. Padre Salvi, siya ang pangunahing tinutuligsa sa palabas dahil sa katotohanan ng palabas ni Ginoong Leeds. Tungkol sa kanya, siya ay nahimatay sa takot. Padre Camorra, isa sa mga nasa perya ng ginanonood sa palabas ni Ginoong Leeds. Natatakot siyang matuklasan ni Benzaib ang kadayan sa palabas ni Ginoong Leeds. Padre Irene, siya ang isa sa mga nanonood sa perya na hindi ganoon kaapektado sa palabas. Pagkakasunod-sunod na pangyayari sa Kabanata 18. Bago mag-umpisa ang pagtatanghal ni Mr. Leeds ay siniyasat muna ni Benzaib ang buong bulwagan. Maging ang mga gamit ng Amerikano ay hindi na rin pinalagpas. Pilit siyang naghahanap ng salamin, isang bagay ng karaniwang ginagamit sa pandaraya ng mga tanghalan. Ngunit wala siya natagpuan kaya inumpisa na ang palabas. Naglabas ng maitim at luma na kahas Mr. Leeds. Sinasabi niya na natagpuan niya ito sa isang lumang libingan. Pagkatapos niyang sumigaw ng mga salitang banyaga ay kusang nabuksan ang kaha. Dito ay tumumbad ang isang ulong anyong bangkay na mayroong mahaba at makapal na buhok. Mula sa kadiliman ay mayroong nagsalita na parang tumatangis at tumihingi ng tulong. Ang wakas sa Kabanata 18. Ang kwento ng misteryosong boss ay tungkol sa mga mapangaping praile at saserdote noong panahon ni Amasis, isang pinuno sa Ehipto. Dahil sa mga narinig ay kinilabutan at nahimatay si Padre Salvi. Ang pagsusuri sa Kabanata 18 na ang pamagat ay ang pandaraya. Para sa aking sarili, kagaya na Ginoong Leeds, ang mapanlinlang na mahika ay hindi matatawag na pandaraya. Maging mapagmatsyag at mapanuri sa lahat ng oras ang ating kailangan. Para naman sa lipunan, marami sa ating mga Pinoy ang nalilinlang sa pandaraya sa mahika sapagkat hindi sila nagiging mapagmatsyag at mapanuri sa lahat ng oras. Ang aral para sa Kabanata 18. Ang mga taong mababaw ang pag-iisip at pag-uunawa ang siyang kadalasang nagiging biktima ng mapanglinlang, maging mapagmatsyag at mapanuri sa lahat ng oras. Yun lang. Bye-bye! Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay Kabanata 19 ng LCU, ang Witcha. Si Placido ay larawan ng isang karaniwang kabataan. Siya ay mapusok, nagkamali, ngunit sa bandang huli ay nahanap din ng tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. Labis ang hinagpis ni Cabezang Tales dahil sa desisyon ni Placido hinggil sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos ng abogasya. Dahil dito ay lalong nagpuyos ang kalooban ng binata at iniwan ng kanyang ina. Sa kanyang paglalakad sa bayan ay nakita niya si Simon. Lumapit siya dito at isinalaysay ang nangyari sa kanya.
Sinadya ni Simon na isama si Placido sa pagawaan ng pulbura. Nasaksihan ng binata ang hirap ng mga kalagayan ng mga manggagawa ni Simon. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mga mag-aalahas. Dito niya nakita ang isang bata na kasing edad niya, ngunit malayong matanda ang itsura kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Simon na ito ay sanhi ng mabibigat na gawain na iatang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido. Ito ang mga aral sa Kabanata 11. Hanggang meron pa tayong tsansa na mag-aral o may mga nagpapaaral pa sa atin, samantalahin natin ito at huwag natin sayangin yung mga oportunidad na dumadating sa atin kasi pwede nating kapag nagtrabaho na tayo, pwede nating maisip na wag na lang ulit magbalik sa pag-aaral kasi nga nakakahawak na tayo ng pera. So, hindi din natin masasabi na kapag trabaho na tayo is makakabalik ulit tayo sa pag-aaral. Meron naman kasing hindi na. So, parang ang ibig sabihin dito is hanggat may nagpapaaral pa or kaya pang mag-aral, tapusin natin at pilitin natin makapagtapos ng pag-aaral. Yun lamang po. Kabanata 20. Si Don Custodio. Mga talasilitaan. Bantog. Pagiging tanyag o kilala ng nakakarami. Masusupil, hindi mapipigil. Magagapi o malulupi. Ginugol. Pinaglaanan ng pansin at oras. Masawata. Nangangahulugang pigilan, hadlangan o harangan. Mangutya, nangangaluhugang minamaliit ng lalait o ng husga. Nakakagambala, nakakaistorbo, nakakagulo. Nakikikinita, kahulugan nito ay ito ay nangungulagang nangungulila. Panukala, ito ay isang mungkahi o suwestiyon. Sumangguni, kahulugan nangangaluhugang nagtanong, humihingi ng payo o umonsulta. Sumuling, ito ay nangangahulugang magpatuloy. Karakter sa Kabanata 20. Don Custodio. Siya mas kilalang bilang buena tinta. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang usapin ukol sa akademya ng wikang Kastila. Si Don Custodio ang pinagkakatiwalang lulutas na sa suliraning itong mapatuloy na namang bumabagabag sa kanyang isip-isipan. Ginoong Pasta. Siya ay hininga ng payo ni Don Custodio, ngunit isang malabong payo lamang kanyang naibigay sa Don Pipay, isang mananayaw at ang babaeng kinahumalingan ni Don Custodio. Siya ay humingi ng 25 piso mula sa Don para sa pambili ng kanyang aling namatay. Siya din ay humingi ng mga pabor sa Don. Benzaib. Siya ay isang namamayag na pahayagan. Palagi niya sinasabi na madala kung ano ang kanyang magiging susunod na artikula. Siya ay hindi totoo sa kanyang mga salita at hindi gumagawa ng sariling bersyon ng mga pangyayari at balita. Si Don Custodio Salazar ay isang Katolikong mapaglinlang. Hindi siya naniniwala sa pangungubisal, sa milagro ng mga santo at pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Manila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan ay napangasawa siya ng isang mayamang tagalunsod. Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa sa pangangalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit na 2 linggo na sa poder ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ang naatasan na gumawa ng pag-aaral at magbigay ng pasya kung ang paggamit ng ng mga estudyante ay naayon o hindi. Ang pag-iisip ni Don Custodio ay mahirap mawari, minsan ay kakampi at pinagtanggol niya ang mga Indiyo. Samantala o minsan ay hinahamak niya ang pagkatao ng mga ito. Sa kanyang pagbibigay ng pasya tungkol sa usapin, isa lang ang gusto niyang mangyari, ang mapasaya ang mga prayle lalo na si Padre
sa sarili. Katulad ni Don Custodio, hindi ko gagamitin ang aking katungkulan sa masamang paraan. Sa paligid, gamitin niyo ang inyong kapangyarihan upang makatulong sa kapwa. Aral sa Kabanata 20. Inyong pakatandaan na walang saysay ang mataas na katungkulan kung hindi ito magagamit sa isang magandang layunin. Gamitin niyo ang kapangyarihan upang makatulong sa inyong kapwa. Atin namang balikan ang nakaraang kabanata na kung saan si Don Custodio Salazar ay isang tunay na mapaninlang, kung saan siya ay isang magiting na nakapangasawa ng isang mayaman dahil lamang sa kanyang mataas na posisyon. Na kung saan makikita nyong kung minsan ay di natin mawari si Don Custodio Salazar dahil ang gusto lamang neto ay ang maging masaya ang mga praile, lalo na si Padre Irene. Ngayon ay ating alamin ang mga talasalitaan sa Kabanata 21. Una, kawani. Ang kawani sa Filipino ay tumutukoy sa isang taong nagtatrabaho o empleyado sa isang organisasyon, kumpanya o ahensya ng pamahalaan. 2. Hukbong dagat. Ang hukbong dagat sa Filipino ay tumutukoy sa sandatahang lakas ng Pilipinas na responsable sa pagtatanggol at pangangalaga ng mga karagatan at baybayin sa bansa. Bilyete. Ang bilyete sa Filipino ay tumutukoy sa isang dokumento o papel na nagpapahintulot sa isang tao na makasakay o makakuha ng serbisyo. Hampas lupa. Ang hampas lupa sa Filipino ay isang salitang ginagamit para ilarawan ang isang tao o bagay na napakababa o walang halaga. Kartel. Ang kartel ay tumutukoy sa isang organisasyon o grupo ng mga kumpanya o individual na nagkakaisa para kontrolin ang produksyon, distribution at presyo ng isang produkto o serbisyo. Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa Kabanata 21 ng mga anyo ng mga taga-Maynila? Narito sina Padre Salvi, Tio Kio at Camaron Cosido. Sila ang mga gumanap na tauhan sa Kabanata 21. Ating alamin kung ano ang mga nangyari or ano ang mga pangyayari sa Kabanata 21. Ang pagtatanghal ng dulaang varidates ay nagdudulot ng salungat na opinyon. Sina Padre Salvi ay tutol sa pagtanghal ng dulaan, habang ang kawani ng hukbong dagat at 3 lipunan ay nasasabik na sa malalapit nitong pagtatanghal sa palabas. Maaga pa ay ubos na ang mga bilyete at nagsisimula na silang magsidatingan. Isa na rito si Camaro Cosido. Isa siya sa isang angkan ng Kastila, ngunit nabubuhay ng tila hampas lupa dahil sa kanyang pananamit. Andito din si Tio Kiko, ang kayumanging matanda na hinahangaan dahil sa kanyang ayos na bihis na mula ulo hanggang paa. Parehas sila ni Camaro Cosido na parehong mabubuhay dahil sa pagdidikit at pagbabalita ng mga kartel ng dulaan. Ngayon, atin namang alamin ang wakas. Ang katotohanan ilipag sa kalooban ng mga pride. Ang pagtatanghal dahil sa issue ng moralidad at karasuan sa paksang ito. Ngunit sa huli ay pumayag din sila dahil sa panghihinayang sa perang malilikom mula sa bentahan ng bilyete. Ngayon, atin naman talakayin kung ano nga ba ang aking pagsusuri sa aking sarili patungkol sa Kabanata 21. Kung iyong makikita ko ang aking sarili sa mga panauhin dahil sa pagdedesisyon ng tama o mali. Maaaring ito ang gusto mo at ito ang ayoko. Ngunit ang mas mataas ay maaaring yun ang panalo. Katulad ng mga praile, labag man sa kanila, ngunit nagwawagi pa rin ang mga matataas at mga mas madaming may gusto ng isang bagay kumpara sa gusto mo lang. At ang aking makikita o aking masusuri sa lipunan ay may halin tulad ko sa lipunan nila at lipunan ngayon
dahil sa ayaw at gusto ng isa't isa na kung saan ay sang-ayon ang isa at ang isa naman ay hindi sang-ayon. Ngunit nahalintulad ito sa karamihan. Ang makukuha na naman nating aral sa Kabanata 21 ay hindi balakid ang kahirapan sa buhay upang maging maayos, malinis at katangi-tangi ang kaanyuan. Hindi masama ang magbihis at gumalaw ng mas tulang mayaman, basta kaya itong dahilan at panindigan. Kabanata 22, ang palabas. Pagbabalik-aral sa Kabanata 21. Hindi balakid ang kahirapan sa buhay upang maging maayos, malinis at katangi-tangi ang kaanyuan. Hindi masama ang magbihis at gumalaw na mistulang mayaman basta kaya itong dalin at panindigan. Mga talasalitaan. Baston. Ito ay isang tungkod na may baluktot na hawakan minsan. Tabi. Ito ay nakabiting tela na ginagamit pansara ng entablado. Artilyero. Tagapagpaputok ng baril o kanyon. Tisiko. Taong may ubo o tibi. Alingaw-ngaw. Tawag sa tinig na bumabalik sa pandidig. Butaka. Pang-ibabang hanay ng mga upuang teatro. Butaw. Tawag sa donasyon. Gora. Isang sombrero. Mabigas. Matipuno. Mapanudyo. Mapanukso. Mga tauhan. Don Primitivo ay ang totoong nagmamay-ari ng upuan na inagaw ng isang mataas na tao sa pamahalaan na may katigasan ng ulo sa kabila ng pakiusap ng mga namamahala at mga tanod. Pepay ay ang mananayaw na malapit na kaibigan ni Don Custodio. Don Custodio ay ang mayaman na kilala rin bilang isang buena tinta. Sa kanya nagmumula pa siya ukol sa akademya na nais ng mga mag-aral na maitatag. Pekson, ang isa sa mga mag-aaral na naghahangad na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila sa Pilipinas, ngunit hindi siya umaasang matupad ito ng hangaring ito. Sagani ay ang pamangkin Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Maliban pa rito, si Sagani ay isa sa mga hangaring magkaroon ng sariling akademya para sa wikang Kastila ng Pilipinas. Paulita ay ang kasintahan ni Isagani na sinusuyo din ni Juanito Perez. Perez ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor, nabibilang sa kanilang angkang may dugong Kastila. Gertrude ay isang Pranses na mga aawit na naghahanda ng isang awiting nasa wikang Pranses, ngunit pawing puro chismis ng buong isang linggo ang nilalaman. Tadeo ay ang mag-aaral na lagi pumapasok sa paaralan upang alamin kung may klase. Mahilig magbulakbol, ngunit madalas makapasa at may magandang kinabukasan. Doña Victorina ay ang mapagpanggap na Europenya, ngunit isa namang Pilipina. Siya ang tiyahin ni Paulita Gomez, na isang Pilipinang walang pagpapalaga sa kanyang lahi at mapagtakwil sa mga Indyong kanyang kalipin. Serpolete ay ang babaeng mang-awit na may kaiga-igayang ngunit matapang at mapanghamong anyo. Padre Irene, ang parinig na minamaliit ay hindi gaanong iginagalang ni Padre Camora. Siya ang nilapitan ng mga mag-aaral upang mamagitan at maipasang ang panukulang magkaroon ng akademya sa pagtuturo ng wikang Kastila. Ang mga estudyante, naging tagaganap siya ng huling habilin ng kaibigang si Kapitan Tiago. Benzay ay isang mamamayag, mababang tingin niya kay Padre Camora. Utak sa lumalabas na magaganda at mabubuting balita tungkol sa kapitan, general at sa iba pang matataas na opisyal upang mapalapit sa mga tao. Makaraig, ang mayamang mag-aaral na masigasig na naipaglaban para sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan. Sandoval ay ang karaniwang Kastila na sang-ayon o panig sa pinaglalaban ng mga mag-aaral. Marami sa mga nanonood ng palabas ay hindi nasayan dahil sa hindi mawaring kahulugan ng wikang Pranses. Matagal na naantala ang pagsisimula ng dula dahil sa matagal na pagdating ng general.
Napuno ang lahat ng palko na nakalaan sa mga paunahing maliban sa isa, na nakalaan sa mag-aalahas na si Simon. Nabigla ang mga kabataan sa pagdating ng isa sa mga tutol na pagtatanghal, si Don Custodio. Ang matapang naman nitong depensa ay inuutusan siya ng mga kinaukulan upang magsilbing espiya. Masaya ang lahat ng mag-umpisa na ang palabas. Ngunit habang ito ay tumatagal ay unting-unting nalilito ang mga nanonood. Marami sa mga pangunahin ay hindi nakakaintindi ng wikang Pranses. Lalo pang nagkalituhan ng tangkain ng ilan na isalin ang dula sa wikang Kastila. Marami kasi sa mga tagasalin ay pawang mga nagmamagaling lamang, ngunit ang katotohanan ay hindi rin nila lubos na iintindihan ang salitang Pranses. Ikinagulat ng lahat ang pagtayo at paglabas ng grupo ng mga mag-aaral sa kalagitnaan ng dula. Aral Kabanata 22. Ang pagkaroon ng sariling wika ay tanda ng isang ganap na kalayaan. Hindi lamang ito ang karapatan bilang isang tao, bagkus ay para rin sa kalayaan ng pangunawa at kaisipan.